So ayun mga kagulay, isang magandang umaga at ang ngayon nga mga kagulay ay preparation dito ulit dito sa aking taniman ng sili. So makikita nyo mga kagulay, pinaroto namin muna ito at makikita nyo medyo naulan pa at medyo basa-basa pa, pero tatry ko pa rin itong galawin o hintraktorin para po malinis na po. Makikita nyo nga po medyo masukal pa dahil itong tinaniman ng okra nitong nakaraang buwan, kaya ganito nga po makikita nyo ay madami pang damo na nakaibabaw. So yun nga, kinuha ko na rin yung hintraktor at yun nga mga kagulay, ito yung punlaan ng sibuyas ni tatay at ito nga ay nakalagay sa traktor ay yung pang-araro o disco kung tawagin. So siyempre mga kagulay, hindi po yan yung aking gagamitin at aking papalitan yan agad-agad para po masuyod muna ang aking taniman sili at matanggal pa muna yung ibang damo na makikita doon. So siyempre kailangan natin linisan yun para po hindi po umangir yung ugat ng sili kung oras na po tayo ay nagpatanim. So siyempre mga kagulay, mas maganda ho na malabo ang ating taniman para pagka tinubigan ay bumagsak yung lupa sa kanyang ugat at maganda po ang maging kapit. So syempre yan po gagamitin natin mga kagulay, suyod, at papalitan natin itong disco na nakasingkaw dito sa hintrak. So syempre ako lang naman mag-isa, pero kaya natin yung mga kagulay at tamang diskarte lang naman sa pagkakabit para hindi po tayo mahirapan. At ito nga mga kagulay, nakapagsimula na nga po ako at akin na naumpisahan. Syempre ito nga binubuhay ko ng pilapil, yung dating pilapil nito para po hindi po mahirap tubigan, lalo na pagka ngayong panahon po ay tagaraw. So syempre ayun nga, makikita nyo napakadaming damo at ito na nga yung aking naipon dito sa kanyang dulo. So syempre lalagyan ko yan ng tambak magkabilang dulo para po maipon at maalis po namin yung damo na makikita dito sa aming taniman. So makikita nyo nga nakasuyod po yan, pero kasama na po ang pagpapatag dyan para po hindi po. At syempre mga kagulay, medyo marami pa tayong proseso dito sa paggagayak nitong taniman ng sili. At yun nga mga kagulay, hindi na nga po pala to O7 na nga kayo tatanim na panigang kaneko. So meron po kami tatry na bagong variety. At yun nga mga kagulay, marami na isasuggest sa amin na ito ang aming itanim dahil nasubukan na nga ito at mabili nga po ito sa market. So abangan po natin kung anong darating na punla dito sa aming bukid, kasi mga kagulay pinasidling namin to. At ito nga mga kagulay yung aming itatanim dito sa aming taniman ng sili. So abangan nyo rin po mga kagulay yung aming itatanim na Sultan F1. At ito nga mga kagulay, dito namin itatanim niya malapit sa bahay. So wala pa naman kami preparation doon at inuuna namin muna itong aming taniman ng panigang para po saktong-sakto ito sa panahon ng December. Ayan mga kagulay, dahil 45 days lang mga kagulay makaka-harvest tayo dito. So ayan nga mga kagulay, medyo natapos na tayo mag-hintraktor at ito nga tinadakot ko na nga po unti-unti yung aking naipon na damo. So siyempre mga kagulay, hanggat meron tayo nadadakot na damo dyan, ulit-ulitin ko po hintraktorin yan para po mawala po ang damo. At siyempre mga kagulay, hahaluin ko pa yan ng disco para po yung nasa ilalim ay mahalukay at mahintraktor. At siyempre matanggal din yung mga dumi na makikita sa aming taniman. So ganyan po ang pag-prepare namin, halos parang taniman siya ng sibuyas, pero sili lang po ang aming tatanim dyan. Mas madali po kasi magpabula pagka nakakasingaw po yung init at yung lamig sa kanyang ilalim. Siyempre kailangan mga kagulay tuyurin po ang ating taniman, lalo at running water naman itong aming gagamitin na patubig dito sa aming pagtatanim ng sili. So siyempre mga kagulay, ito po yung naka-seedling tray at siyempre kailangan natin dito na preparation para po magdire-diretso na po yung itatanim naming sili. So yun ang mga kagulay, maraming salamat, hanggang dito lang po ang aking video.